And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. And ito na nga ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kababayan. Pambansang Senator Robin Padilla lumabas na naman sa kanyang lungga mga kapatid para ipagtanggol ang kanyang Diyos na si Pastor Apollo Kibuloy na isang pugante. Kasi nga mga kababayan, nitong nakaraang araw may sinerve ngang warrant of arrest itong ating mga kapulisan dyan sa Davao, no? Dito kay Kibuloy doon sa kanyang baluarte dyan sa Davao. At ngayon mga kapatid, medyo hindi naging smooth, no, yung pag-serve ng warrant dahil itong mga kawal ni Kibuloy, no, itong mga uto-utong mga miyembro niya nag-react, no, sa sobrang dami ng mga pulis na pumunta, no, para i-serve ang warrant ni Kibuloy. Ngayon, kung ako ang tatanungin kasi mga kababayan, tama lang naman ang ginawa ng ating PNP na pumunta sila doon na naka-full battle gear and sobrang dami nila. Dahil nga mga kapatid, itong si Kibuloy, no, itong puganting si Kibuloy mga kababayan, ay kilala po itong nagtatago ng napakaraming armas. Ngayon, kung iintindihin ko yung part ng mga pulis, siguro nanigurado lang sila mga kababayan, no, kung kaya't naka-full battle gear sila dahil siguro ini-expect na rin nila or ina-anticipate na rin nila na baka nga pag dumating sila doon, mga armado na rin yung kanilang makakaharap doon na mga miyembro ni Kibuloy. Dahil nga mga kapatid, ang daming ang armas nitong ni Kibuloy, no? Napabalita na po yan noon na itong si Kibuloy talaga may mga collection po ito ng mga high-powered na mga armas. So ngayon, naghanda ang ating mga kapulisan, nanigurado sila, kaya nagsuot sila ng kanilang full battle gear at sinigurado nila na hindi sila matatalo pagdating sa puwersa. Kaya nagdala sila ng napakaraming mga kasamahan nila. Ngayon mga kapatid, no, itong si Padilla, itong si Pambansang Senator Robin Padilla mga kababayan, nais gamitin ang pera ng kaban ng bayan, no, para magsagawa ng hearing, no, para dito sa kanyang ginagawang pagtatanggol sa kanyang Diyos na si Kibuloy, no, dahil nga daw excessive force daw ang ginamit ng PNP, no. Meron di umanong paglabag sa batas na ginawa ang ating PNP. Nakakalungkot lang mga kababayan na ang pera ng mga Pilipino, ng sambayan ng Pilipino mga kapatid, gagamitin nitong ni Senator Robin Padilla sa kanyang pansariling interest para ipagtanggol itong pugante at may kinakaharap na kasong human trafficking at I think child abuse, no, itong si Kibuloy, 'di ba? Nakakalungkot lang mga kapatid na gagamitin ang pera ng kaban ng bayan para ipagtanggol ang isang puganteng pastor na may kinakaharap na samut-saring kaso. Napakalaking insulto po yan mga kababayan dahil nagbabayad tayo ng buwis buwan-buwan tapos gagamitin lang ng isang senator, no, para ipagtanggol yung kanyang Diyos na isang pugante. Diba? Dito ako medyo dismayado talaga mga kababayan sa ginagawa ni Padilla. And alam naman kasi natin mga kapatid na itong si Padilla, malaki talaga ang kanyang utang na loob dito sa kanyang Diyos na si Pastor Kibuloy dahil yan po yung major sponsor niya mga kababayan noong nakaraang eleksyon. Diba? Kung kaya't ganito na lang itong si Pambansang Senator Robin Padilla mga kapatid, mag-react dito sa ginawa ng PNP noong sinerve nila ang warrant ni Kibuloy. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Pero bago ang lahat mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin natin itong video na ito and tingnan natin kung may tira ba dito ang ating pambansang senator na si Robin Padilla. Nais paimbestigahan ni Senator Robin Padilla ang issue kaugnay ng umano'y excessive force ng mga tauhan ng PNP sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa religious leader na si Apollo Kibuloy at 5 iba pa noong June 10. Ayon kay Senator Padilla, nakatakdang ihain ang resolusyon sa darating na June 18. Muling binigyan diin ng mambabatas na hindi dapat malabag ang karapatan, ang dignidad ng isang tao sa pagsisilbi ng warrant ng mga
Hindi dapat malabag ang karapatan at dignidad. Sa karapatan siguro, okay yon. Kasi kahit kriminal, may karapatan naman talaga, mga kapatid. Pero yung sabihin mong dignidad, mga kababayan, Wow naman! may dignidad ba ang isang ang isang pugante, 'di ba? At may kasong sexual abuse, human trafficking at child abuse. May dignidad bang matatawag ang isang ganyan tao, mga kapatid? No? Di ko magets kung bakit ganyan yung mga lumalabas sa dila ni pambansang Senator Robin Padilla, no? Sa karapatan, oo, lahat naman kriminal o hindi kriminal may karapatan, pero dignidad, mga kababayan, I don't think so, mga kapatid, na may dignidad ang ganyang klaseng tao, no? And ito, guys, ito talaga ang nakakalungkot sa lahat, mga kababayan, no? Dahil parang pinapakita lang talaga ni Padilla, mga kapatid, dito na tumakbo lang talaga siya sa pagkasenador para maging tagapagtanggol nitong kanyang Diyos at ng kanyang kaibigan na si Digong, no? Parang yun lang talaga ang purpose niya, mga kapatid, as a senator. Kaya hindi mo masisisi ang taong bayan kung bakit dismayado sa kanya, mga kapatid, no? Ito real talk to, mga kababayan, kung itong si Padilla hindi ito naghihimod sa puwet kay Digong, wala talagang susuporta diyan, mga kapatid, no? Wala talagang susuporta sa kanya bilang isang senador. Kasi nga nakita na ng taong bayan, mga kababayan, na hindi talaga siya functional bilang isang senator, mga kapatid, no? Tingnan niyo na lang ang komento ng taong bayan pagdating dito kay Senator Robin Padilla. Lahat negative, no? Lahat negative talaga. Wala man lang nasabi ang mga Pilipino dito na maganda dito kay Padilla. And I think, mga kababayan, parang pinaplastic lang naman ito ng mga supporters ni Digong at ni Kibuloy. Dahil nga pinapakita nga niya na suportado niya si Digong at si Kibuloy. Pero kung totoo si mga kababayan, kahit siguro yung mga supporters ni Digong at ni Kibuloy, ang tatanungin mo kung ano yung kakayanan nito ni Padilla, wala ding masasabi sila. Dahil panigurado, mga kapatid, wala din naman talagang napatunayan itong si Senator Robin Padilla sa kanyang pagiging senator. 'Di ba? Siguro sila na mismo mag-a-admit wala namang nagawa yung si Robin. Pero dahil pinagtatanggol niya, no, itong si Digong at itong kanyang Diyos na si Kibuloy, kaya siya sinusuportahan ngayon ng taong bayan. Pero kung dadaanin natin sa pagiging academic, wala, no? Wala ka talagang makikitang parang mga academic achievement ni Senator Robin Padilla sa Senado. 'Di ba? Maliban na lang siguro doon sa pagmamasahe niya dito sa kanyang balbas. No, parang yun lang Tapos yung pagiging maangas-angas niya, yun lang. Yun lang yung mga nakikita kong naha-highlights lagi sa kanya, mga kababayan. Tuwing merong mga hearing dyan sa Senado, pero yung sabihin mong may punto siya, may tira siya sa Senado, mga kapatid, hindi. No, parang bini-baby na nga lang siya dyan, mga kababayan, ng kanyang mga kapwa senador ngayon. No? Pasensya na sa mga supporters ni Padilla, pero ito kasi yung totoo kong nakikita. No? Pinapakisamahan na lang siya ngayon dyan sa Senado, mga kapatid. No? Hindi na nga siguro kinukonsider yung kanyang yung kanyang mga opinion dyan Kasi wala talaga akong makita, mga kababayan, no? Unlike nila nila Bato de la Rosa, no, na kahit papano may mga punto pag nagtanong sa hearing, no, nila Rapi Tulfo, 'di ba? Kahit bida-bida yan si Senator Rapi Tulfo, at least may tira, mga kapatid, kung magtanong sa hearing. Pero si Senator Robin Padilla kasi, mga kababayan, laging out of the blue tuwing nagkakaroon ng hearing sa Senado. Kaya itong taon to, mga kababayan, malabo to makabalik, no, sa kanyang posisyon. And ngayon, no, ito na. Dito magaling si Senator Robin Padilla, mga kapatid, sa pagtatanggol sa kanyang mga puon. 'Di ba? Pagtatanggol kay Digong, pagtatanggol sa kanyang Diyos na si Kibuloy. No, dito mo siya makikita na napaka-active niya, mga kababayan.
no? Pagdating sa mga ganitong bagay. Pero yung sabihin mong yung pagiging makabayan, wala eh. Parang forma lang mga kapatid, no? Forma, wala namang kwenta. 'Di ba? And hindi naman natin sasabihin tong mga bagay na ito, mga kababayan, kung hindi rin 'yan ang nakikita natin, no? Kahit hindi ko naman sabihin tong mga bagay na to dito, mga kapatid, no? Lahat ng mga social media platform na siya yung content, no, talagang puro na lang talaga pang babash din ang sinasabi nila dito kay Padilla. Dahil nga hindi siya effective as a senator, mga kababayan. No, hindi siya effective. Parang nandyan lang siya, no, para maging kawal ni Digong at ni Kibuloy. Yun lang po, mga kapatid, ang nakikita ko dito sa taong ito. Tuloy natin. Mga pulis, nauna nang kinondena ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte ang anilay labis na paggamit ng puwersa ng pulisya sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy at mga kapwa nito akusado. Hindi naman excessive talaga yun. No? Hindi naman excessive yun. Kasi para sa akin, mga kababayan, tama lang naman ang ginawa ng ating mga kapulisan, no, na naka full battle gear sila at sobrang dami nila, dahil baka mamaya nga dyan, mga kapatid, kung dalawa-tatlo lang sila dyan na pumunta at sinerve yung warrant, baka mamaya dyan matambangan pa sila nitong mga miyembro ni Kibuloy. Kasi kung ako din pulis, no, tapos sa akin nakatoka yung warrant, yung pag-serve ng warrant ni Kibuloy, magsasama din talaga ako, mga kapatid, ng napakarami kong kasamahang pulis, no? Dahil alam mo na armado sila eh. Alam mo na nagtatago sila ng armas eh. Eh baka mamaya dyan, pagpasok mo doon, nakatutok na sa lahat ng mga armas nila. Eh kawawa ka. Kung ilan-ilan lang kayo dyan napupunta. Tapos hindi ka pa naka full battle gear. Naiintindihan ko yung point ng mga pulis dito, mga kababayan. No? Kaya ganon yung naging action nila, mga kapatid. Gusto lang kasi nilang masigurado, no, na yung gusto lang masigurado, mga kapatid, yung kanilang kaligtasan, no? Dahil pag yun na nga, siguro naisip ng ating mga pulis na baka pag pumasok tayo dyan ng basta-basta lang, tapos ilan-ilan lang tayo at hindi pa tayo naka full battle gear, baka tambangan tayo at paputukan lang tayo, dahil minsan nang nagsabi si Kibuloy na hindi siya magpapahuli ng buhay. No? Doon pa lang sa statement ni Kibuloy, mga kapatid, na hindi siya magpapahuli ng buhay, ibig sabihin nun, handa siyang handa siyang magbuwis ng kanyang buhay, no, para kalabanin ang ating mga kapulisan or kalabanin ang batas. Yun yung kuwan ko doon eh, pagkakaintindi ko doon sa kanyang sinabi na hindi siya magpapahuli ng buhay eh. Handa siya makipagpatayan, mga kababayan, no? Sa layman's term, handa siya makipagpatayan sa ating mga kapulisan, no? Handa siyang suwagin, no, ang batas, wag lang siyang mahuli. Parang ganun yun. Kaya ang ating mga pulis, mga kababayan, no, naghanda din, dahil alam naman natin na ma-impluwensya si Kibuloy at baka nga mamaya dyan, maraming nakaabang na dyan na mga membro nila na may mga armas, kumbaga mga armadong membro ni Kibuloy, dahil kilala nga sila na nagtatago sila ng mga armas dyan. No? So wala akong nakikitang excessive force dito, mga kapatid. So medyo siguro naging tawag nito, medyo nagkaroon lang siguro ng gulo dyan dahil sa mga reaction nitong mga miyembro, no? At may balita pa nga, mga kapatid, na gumamit pa ng mga bata, ng mga minor de edad na bata, itong mga miyembro nila para gawing panangga dito sa sinasagawang pagsaserve ng warrant ng mga kapulisan natin dyan sa Davao, no? Biruin mo, pati mga bata, mga kapatid, ginagamit nilang panangga, no? Ginagamit nilang ginagamit nilang armas laban sa mga tagapagpatupad ng batas, 'di ba? So dito pa lang pwede rin silang kasuhan dito, mga kababayan, ano, ng child abuse, 'di ba? Sa bagay, yung kanilang leader may kaso naman talaga na related sa child abuse, mga kapatid, at sexual abuse. No, hindi na nakapagtataka yung mga 'yan, no? Kung bakit ganyan din ang ginawa ng kanilang tawag nito, mga miyembro, no? Ibang klase nga lang, no, dahil ginawa nilang pananggalang yung mga kabataan, no, para ipagtanggol itong puganteng
si Kibuloy. Anyway guys, hanggang dito na lang itong vlog natin and wala no, nakakalungkot lang talaga mga kapatid na kung sakaling matuloy ang hearing ni Padilla, gagamitin na naman ang pera ng kaban ng bayan para sa kanyang pansariling interes, no? Para ipagtanggol itong kanyang puganteng Diyos na si Kibuloy. Diyan ako na tayo naghanap buhay tayo, nagbabayad tayo ng tamang buwis. Tapos merong isang senator, gagamitin lang ang ating mga buwis, no, na binabayaran buwan-buwan, no, para ipagtanggol itong puganting Diyos ni Padilla, di ba? Anyway mga kapatid, kung nagustuhan niyo po ang ating content, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.